جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mabuting kaasalan sa pamilya. Opo mga kapatid, sa atin bilang mga Muslim, dapat pakitunguhan po natin ang ating mga pamilya, ating mga magulang, mga kapatid, ating mga tiyahin, tiyuhin, at ating mga asawa at mga anak ng kabaitan, pagmamahal, paggalang sa isa't isa, at pakikinig sa kanilang hinanaing. Kasi nga, dapat ang isang Muslim na naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan magiging mahinahon talaga siya sa kanyang pamilya. Para po, hindi po tayo makasakit ng damdamin. At pwede rin makikisali ka sa kanila sa lahat ng kalagayan. Kasi nga, ganun po tayo mga kapatid. Kasi kailangan magiging mabait talaga tayo sa ating pamilya. Lalo na sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo, kapag nakagawa sila ng kasalanan, iwas tayo doon. Pero wag na wag mo silang pabayaan. Bagkus magbigay ka pa rin ng payo, marangal na pagpapayo sa magandang pamamaraan. Lalo na ang pamilya mo ay malapit sa iyo, lalo ng iyong asawa. Katulad sa hadith na nabanggit ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastawsu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dal'in wa inna awaja shay'in fi dal'i a'lahu fa in dahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khaira. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay huwag siyang maminsala sa kanyang kapitbahay at maging mabuti sa mga kababaihan sapagkat sila ay nilikha mula sa tadyang at katotohanan, ang pinakabaluktot sa tadyang ay nasa unahan nito. Kaya kung iyong itutuwid, ito ay maputol mo lang. At kung pababayaan mo naman, ay maging baluktot pa rin. Kaya maging mabait kayo sa mga kababaihan. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya itong hadith na ito mga kapatid, patunay pala talaga ito na magiging mabait ka kasi ang propeta mismo ang nagpayo sa atin na maging magpagandahan mo ang pakikitungo mo sa mga pamilya mo. Kaya ang pamilya nabubuo yan, example, ang ating mga lolo, mga lola, mga tiyahin, mga tiyuhin, yung kapatid, lahat po yan sila mga kapatid, yun ang tunay na pamilya. Hindi lang asawa mo lang, anak mo lang, doon ka lang nakapokus, doon lang ang iyong sila sa pamilya mo. Hindi ganoon sa katuruan ng Islam. Kaya tayo nakikinig sa mga matatanda, lalo ng iyong mga magulang, pakinggan mo at huwag mo saktan ng kanilang mga kalooban. Kahit magbitaw ka lang ng salitang bastos na tinatawag sa Arabic na off. Hindi po yan angkop sa mga taong naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa lahat ng pamilya, ang tamang pamilya ay binubuo talaga yan ng iba't ibang partikular na mga tao mula sa pinagbulan ng ama at sa ina at gayon din sa pailalim sa mga anak. Kaya ang mga merong nakabuo doon, may mga
may karanasan na sa buhay, mayroon pang magsisimula pa lang sa buhay. Kaya yun ang tunay na pamilya. Yun ang kaloob talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating bigyan ng halaga. Kaya sa pagpapalaganap ng mabuting asal, kapatid, yan ang isa sa mga pinakamagandang gawain talaga. Kaya dapat isabuhay mo yan lalo na sa mahal mo sa buhay. Katulad sa hadith ng Anasin, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi naniniwala ang isa sa inyo hanggang mamamahalin niya ang kanyang kapatid katulad sa pagmamahal niya para sa kanyang sarili. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Tingnan niyo mga kapatid, ang kapatid mo sa pananampalataya, lalo na ang mga mahal mo sa buhay, mga pamilya mo, na sila, kailangan mo talaga silang pakikitunguhan ng merong pagmamahal na katulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung gusto mo lumago, kailangan turuan mo rin ang iyong pamilya na lumago. Kung gusto mo kabaitan, ipakita mo rin ang kabaitan sa kanila. Ganun na ganun ang mabuting asal, mga kapatid. Yun ang kaasalan ng mga Muslim na dapat isabuhay nila para makapasok po sila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at malugod ang Allah. Kasi ang mga pamilya na ito ay patikim ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong tinatawag na emosyon. Kasi nga tayo, hindi tayo makinarias. Tayo'y mga tao, nangingailangan ng may mga kaakibat, may mga kaagapay, karamay. Lahat yan sila, mga kapatid. Tutulungan kanyan, lalo na kadugo mo talaga. Kaya sa Islam, binibigyan ang bawat membro ng pamilya na meron silang mga pananagutan. Sila po ang ahawak ng mga responsibilidad, mga tungkulin para kanilang gampanan bilang membro ng pamilya. Lalo na ang lalaki ay haligi ng tahanan kasi nga siya po ang mananagot. Mananagot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wal-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma ahallallahu fi ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha." Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga hinihiwalayang babae ay maghintay sa kanilang mga sarili ng 3 pagreregla at hindi pinapahintulutan para sa kanila na magkukubli ng anumang nilikha ng Allah sa loob ng kanilang mga sinapupunan kung sila nga ay naniniwala sa Allah at sa huling araw at kanilang mga asawang lalaki ay karapat-dapat sa pakikipagbalikan sa kanila hinggil dito kung gusto nila ang pakikipag-ayos. At mayroon din silang mga karapatan na katulad ng mga kalalakihan hinggil sa mga kababaihan ayon sa nakakabuti at pananagutan sa mga kalalakihan ay mayroon pang antas na tungkulin sa kanila at si Allah ang makapangyarihan na marunong. Dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakatindi dito kasi ang kalalakihan ay mayroon pang antas na tungkulin sa kanila. Kaya ang mga kalalakihan dito, mayroon kung sa Arabic pa, walirrijali alayhinna daraja, na meron pala silang antas sa pananagutan, meron pa talaga silang tungkulin, kaya tinatawag nating mga kalalakihan, mga asawang lalaki, mga haligi ng tahanan kasi nga sila ang magproteksyon, sila ang manalagot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kasi nga mayroon sila pang ibang antas na tungkulin. Allahu Akbar, napakalinaw po ito. Kaya ang mga kalalakihan, sila po ang dapat, isa sa mga dapat natin igalang, lalo na mga asawang babae, igalang nyo ang inyong mga asawa. Kasi nga binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng antas na tungkulin para sa buong pamilya. Kasi kaya nga sila naghahanap buhay.
Hindi pwede sa Islam na ang babae ay sila lang ang maghahanap buhay. Hindi. Sa atin, dapat kalalakihan talaga. Ang babae kung gusto magtrabaho, hindi siya pinoforce, hindi siya tinutulak. Kasi nga, responsibilidad yan ng kalalakihan. Kaya, alhamdulillah sa mga aralin na ito. Kaya, sa pagiging pinapairal talaga sa atin ang mabuting asal na dapat igalang talaga ang mga asawa. Tapos sinabi dito sa hadith, an Abi Dharrin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, ittaqillah haythuma kunt, wattabi'as sayyi'ata hasana, tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hasa inulat ni Abu Dharr radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, katakutan mo si Allah na saan ka man naroroon, at sundan mo ang iyong kasalanan ng mabuti para buburahin niya ito at pakikitunguan ang mga tao ng magandang asal. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid, napakaganda kasi unang-una karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos pangalawa, para sa iyong sarili. Pangatlo ay para sa lipunan mo. Kaya dito, gumawa ka ng kabutihan kasi iyon ang magbubura sa mga kasalanan. Kaya hindi lang pwede na magpigil ka dyan. Kaya isa sa mga makakatulong sa makabura ng kasalanan, yun ang pagiging magandang asal mo sa iyong pamilya, kapatid. Kasi nga, yan isa sa mga pinakamabibigat na ititimbang sa araw na paghukom, ang iyong mabuting asal na halos matutumbasan pa ang mga nagdarasal sa gabi at nag-aayuno gabi man at araw. Subhanallah. Ganon na ganon ang magandang asal. Lalo na utos ito ng mahal nating Propeta sallam, pakitunguhan ang mga tao ng maganda o mabuting asal. Mabuting asal. Kasi dapat magalang ka, dapat nakasmile ka lagi, nakangiti ka, kalmado ka, hindi mainitin ang ulo, Allahu Akbar. Kaya kung maabot mo ganun mga antas ng mga mananampalataya, magalak ka, kapatid. Kasi nga, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapala na ikaw po ay isa sa mga mabuti lalo na sa iyong pamilya. Kasi nga, sila pong malalapit sa iyo. Hindi naman pwede mabait ka sa harap ng mga tao, tapos sa loob ng pamamahay mo, ikaw pala isang tigre. Di ba? Na nagkakaroon ng salungatan. Hindi pwede doon sa kapaligiran, doon sa kabila, ibang mukha mo. Sa kapaligiran doon sa pamamahay mo, iba rin ang mukha mo. Ano na lang mangyayari sa iyo? Lalabas talaga sa iyo ang pakitang tao. Hindi sa iyo lalabas ang iyong pagiging mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ka man naroroon, sabi dito sa hadith, matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, paggawa ng mga utos at paglayo sa mga masasama at paniniwala sa araw paghukom at paghahanda sa kabilang buhay. Ganun na ganun ang pananampalataya, mga kapatid. Ganun ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yun ang ating isa sa mga pinakamagandang turo to ng Islam. Hindi katulad sa iba talaga. Ang gumagawa sila ng mabuting asal kasi para igalang sila, para respetuhin sila, para mahalin sila, ibalik ang kanyang mga pinanggagawa. Sa totoo lang, maganda rin yan. Pero hindi po yan ang habol ng mga mananampalataya. Ang habol natin bilang mananampalataya para malugod lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Para kalugdan po tayo, para papasukin tayo sa paraiso. Ang paraiso yun na pinakamataas na kabayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. At yun dapat ang ating hinahangad na malugod natin ng Allah. At ang Allah, pagbigyan tayo na makapasok doon sa kanyang paraiso. Allahu Akbar. Kaya pasalamat tayo mga kapatid. Bilang mga Muslim, lalo na sa mabuting asal na itinuturo sa atin na binabantayan talaga natin ang ating mga bunganga, kung anong mga pinaglalabas o kaya binibitaw natin ng mga masasamang pananalita. Dapat bantayan mo na yan. Alam mo naman, ang tao kayang isubsob sa impyernong apoy. Katulad sa tinanong ni
isang sahaba si Muad kay Prophet Salam na kayang isubsob sa apoy ang tao dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Lalo na magsasalita ka ng mga masasama. Ha? Lalo, hindi yan mabuting asal sa totoo lang Makikipag-chismis ka doon, tapos magbigay ka ng opinion, mali pa, pero ipupush mo kasi nga maganda ang usapan, subhanallah. Hindi pwede po yan, kapatid. Hindi ka dapat one-sided lang. Kaya bantayan mo ang mga lumalabas sa iyong mga pinagsasabi. Lalo na ngayon, napakaganda na ang teknolohiya. Naabot po natin ang pinakaganap na isang salita mo lang, kakalat sa buong mundo. May mga social media, subhanallah. Kaya dapat mag-ingat ka dyan. Wag mong sirain ang mabuting asal mo. Dapat ka lang, behave ka. Kasi nga, kung hindi ka maging behave, billah. Katulad din sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang kinuha namin ang kasunduan ng mga angkan ni Israel na huwag kayong magsasamba maliban kay Allah at sa magulang ay maging mabuti at sa mga kamag-anak at sa mga ulila at sa mga mahihirap at magsalita kayo sa mga tao ng magaganda at itayo ninyo ang pagdarasa at magbigay ng kawanggawa at pagkatapos ay tumalikod kayo bukod lamang sa kakaunti mula sa inyo habang kayo'y mapagtanggi, subhanallah. Habang kayo'y mapagtanggi. Ganon ang katangian ng mga Hudyo. Alam na nila ang katotohanan because sila ayaw nila. Kaya dito sa na ito mga kapatid, ang masama sa mga Bani Israel, nagsasalita pa sila ng mga masasama sa mga tao. Kaya tayo, baliktarin natin ang kanilang mga ginagawa kasi mahilig sila sa pagsisinungaling na talaga nila, gina-justify nila na sila ay mga piling angkan, sila mga chosen people. Hindi naman ganun Kaya utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, magsalita kayo, waqulu linnasi husna, magsalita kayo sa mga tao ng mga ganda. Ganun ang gawin po natin. Magsalita po tayo ng mga ganda na huwag nakakasakit. Hindi puro salungatan. Hindi pwede ang ibaba mo ang iba tapos itataas mo ang iyong sarili. Ganun ang ginagawa ng mga sipsip. Sinisiraan nilang kanilang kapwa. Tinataas nilang kanilang sarili at binababa naman nilang iba. Kaya dapat itaas mo pati na rin ang iba. Allahu Akbar. Kaya magsalita po tayo ng magaganda. Huwag puro sumpa, huwag puro away, huwag po pagtatanggi. Huwag gawin mo yan. Dapat kaya mong anyayahan ang mga tao. Kaya mo palambutin ang mga puso ng mga tao dahil po yan sa pagsasalita ng magaganda. Kaya kung masanay ka sa magagandang panalita, binabantayan mo talaga ang iyong sasabihin sa iyong pamilya. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Napakaganda katulad yung ginagawa ng Prophet Salam. Patawa-tawa lang siya. Hindi siya bastos, hindi siya marahas. Kung magsalita siya, kakaunti lang. Pero malaman naman. Kaya ganun po tayo dapat sa ating pamilya, sa mga anak natin, sa ating mga kapatid. Kung mag-away man, magtampuhan man, dapat ka talaga, marunong ka pa rin magsalita ng mabuti. Para hindi ka pag-isipan ng masama na ikaw ay nagkukudwari ka lamang. Ginagawa po natin ang pagsalita ng maganda para pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa tayo ng mga ganito para papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso niya. Kasi iyon ang ating hangad, mga kapatid. Iyon ang ating gusto. Isipin natin ang emosyon din ng ating pamilya. Kasi sila, tao yan.
Hindi yan sila makinaryas, magtatrabaho lang na magtrabaho. Kung kung masaktan mo yan, kanyang damdamin, lalayo kagad ang kanilang mga sarili. Kaya ang Propeta Salam, description sa Quran, hindi siya marahas at hindi siya matigas ang kanyang pakikisalamuha sa kanyang kasamahan. Allahu Akbar. Kaya merong sinabi si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at inakda ng iyong Panginoon na huwag na kayong sasamba bukod lang sa Kanya at sa iyong mga magulang ay maging mabuti. Alinman sa kanila o dalawa man sila na umabot sa katandaan, sa iyong piling kung gayon ay huwag mo naman silang pagsasalitaan ng off at huwag mo rin silang pagsisigawan. At pagsalitaan mo sila ng may mararangal na pananalita. Ganun na ganun, subhanallah, sa mga magulang natin, mga kapatid. Ang magulang natin, kadugo natin yan. Yan tayo, pinalaki tayo yan. Tapos, lumaki ka na, nawalan ka na ng dangal, nawalan ka ng hiyak. Napakabastos mo na magsalita sa magulang mo. Kukontrahin mo pa sila. Hindi mo alam, sila, pinagdaanan nila, napakadami na nilang mga karanasan sa buhay. Marami na silang natuklasan, marami na silang dinanas na paghihirap, pero nalampasan nila lahat yan. Kaya gusto nila payuhan ka para hindi ka makaranas ng ganun, para magkaroon ka ng shortcut, para magkaroon ka ng tamang pagpapasya. Ngunit wala ibang pag-iisip ng mga kabataan ngayon. Nasobrahan sila sa panonood ng wala namang saysay ng mga pelikula. Puro fantasy, puro puro likhang isip. Kaya tuloy ang mga pag-iisip na puro likhang isip rin. Kaya sa ating mga Muslim, kahit off, mga kapatid, kahit off, pagsalitaan mo sila ng off, yan ang off na yan, pinakamaliit na pagbabastos yan sa Arabic, mga kapatid, ang off. Kung sa atin pa, pagsabi ng kaya isa sa mga mga kapatid, yan ang hindi dapat nating pagsabi sa ating mga magulang. Dapat ang emosyon nila, pag-isipan talaga. Kasi kapamilya mo yan kadugo mo yan Silang mayroon kang utang na loob dyan Ang utang na loob mo sa mga magulang mo, lalo na sa iyong ina, subhanallah. Kaya ipagdua mo yan sila lagi. Kung nandyan pa, buhay pa sila, isa sa kanila o silang dalawa, dapat pagsalitaan mo sila ng mararangal na pananalita. Pagtiisan mo talaga, kasi kung ginawa mo yan, kapatid, Allahu Akbar, ikaw po ay mapalad na manampalataya kasi naabutan mo yung mga magulang na naging mabait ka po. Kaya iyon ang ating turo sa ating mga kapatid. Kaya kung mga magulang natin, natin ang ating magagandang mga asal, lalo na sa karapatan ng asawa mo. Kasi kung ikaw nagtaksil, alam naman natin ang pagtataksil, isa yan sa pinakamasakit na maidulot mo sa damdamin o kaya maranasan ng isang mag-asawa. Pagtataksil na yan. Hindi lang ito panandali ang kalungkutan, kundi isang pagbiglang dulot, pagkabigla, dulot ng maling tiwala. At nagkaroon pa yan ng lamat o marka sa relasyon ng mag-asawa. Masamang marka po yan, kapatid. Bakit mo sinugatan ang iyong asawa? Kung ayaw nyo, bawat isa ayaw nyo na, maghiwalay kayo. Hindi pagtaksilan mo pa, subhanallah. Alam mo, pagtataksin, pangangalunya, ng lalaki, ng babae, kataksilan yan At itong nangyari sa atin, sumikat pa na gawain, nangingibabaw pa sa lipunan ngayon. Kaya, a'udhu billah, kapag ikaw
inapi mo ang iyong asawa at nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, katanggap-tanggap yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang pag-aapi, walang pagitan yan, walang harang yan sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagdua po yan. Kaya mag-ingat mga kapatid sa ganitong, kasi masamang asal yan ang pagtataksil. Kaya alam naman natin ang Propeta Salam. Ang Propeta Salam, hindi siya ganun. Hindi siya taksil. Kaya hindi pwede siya matawag na taksil. Kung gusto niya, hiwalayan yung asawa niya. Buti na, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya nahiwalayan. Hindi katulad ng iba, ayaw nga hiwalayan, pero taksil naman. Pupunta pa doon, wala pang ginagawa, para makaramdam ng bagong excitement, ng bagong panabik. Yung mga emosyon, mga bagong emosyon na ipupunta yan sa haram. Una lang yan masarap, ngunit bandang huli, kait at parusa naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, sa Islam, tinuturuan talaga tayo at masanay ka dapat sa magandang asal. Kasi kapag ikaw nabuo, nahubog sa magandang asal, magaya mong Propeta Salam sa kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya. Katulad sa hadith, Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo, ang pinakamainam sa kanyang asawa. Ako at ang pinakamainam sa inyo para sa aking asawa. Kaya ang prophet ay isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya yun ang isa sa mga mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang huwaran ang ginawa ng Prophet Muhammad. At alam naman natin ang pagtuturo na magandang asal ay dapat makikita yan. Kasi ang asal, yun makikita yan. Lalo na ang ating huwara na si Prophet Muhammad Sallam. Pinakita niya, pinaramdam niya sa atin ang tinatawag na magandang asal. Hindi niya binubugbog ang asawa niya. Hindi niya ginawang lagyan ng black eye. Binabigyan ng black eye. Sa Islam, meron tayong hampas sa mga kabaihan. Pero hindi nakakadurog ng buto. Hindi nakabigay black eye sa mga mata ng kababaihan. Hindi ganun. Merong limitasyon. Kasi pagdidisiplina yan eh. Lalo na ikaw matuwid tapos asawa hindi matuwid. Ikaw baliktad, siya ang lalaki. Hindi siya pwede magdisiplina. Hindi siya dapat mamugbog. Hindi siya dapat maghampas dyan. Kasi makasuhan siya. Pero sa mga ganito, kung ikaw mayroon kang habag sa sarili mo, sa totoo lang, masakit sa damdamin, lalo na mga magulang. Masakit sa kanilang damdamin na hampasin ng kanilang mga anak. Kasi nga, iniisip nilang kinabukasan nila. Pagtuturo, pagdidisiplina, sinasabay nila lahat yan. Hindi naman lahat pwede ituturo mo. Turo lang ng turo. Wala man lang disiplina. Ganon din niya sa asawa. Masakit sa damdamin na mahampas mong asawa mo. Pero hindi dapat lumampas sa hangganan. Hindi nakakadurog ng buto. Ang iba kasi, subhanallah, hindi mo masising babae mareklamo talaga kasi binubugbog, sinasokmurahan, hinahampas, hanggang mamamaga ang kanyang mukha, subhanallah. Sa Islam, hindi natin ginagawa yun, hindi natin hinahampas ang mukha. Pasin mo sa may nakatago lang sa kanyang damit, no, dun banda. Pero, dapat hindi nakakasakit naman. Mawa naman kayo sa kababaihan. Kasi, sa Islam, merong mga tinatawag na antas yan. Payuhan mo muna. Kung makaramdam ka na nga, payuhan mo muna. Kung hindi, ano mo siya, layuan sa hikay. Kung hindi pa rin kaya, doon ka na makapaghampas, pero tatalon ka na kaagad doon, subhanallah. Kasi iba-iba ang pakiramdam ng tao, mga kapatid. May mga kanyang emosyon o kanyang pisikal.
Kaya mawawalan siya ng suporta sa panahon ng krisis. Yun ang mga pakiramdam ng mga ibang tao, mga kapatid. Kaya kung hindi mo sila pakikitungan ng magandang asal, lalo na ang ibang tao na sobrahan sa pagpapakita ng magandang asal, tapos hindi naman nila pinapahalagahan, subhanallah. Pwede, doon na papasok ang pagdidisiplina na paghampas doon. Pero kung wala ka namang dahilan, subhanallah, bakit mo hampasin ang asawa mo? Hindi naman mabait naman. Nasa bahay naman. Naghihijab, nagsasala, nagpapasti. Baliw ka na lang talaga kung maghampas ka pa dyan. Baliw kayang tao na yan. Walang asal kung ano pa. Walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniisip niya lang kanyang sarili. Kaya dapat sa loob ng pamilya, mga kapatid, dapat nanatili dyan ang katiwasayan. Pakiramdam na meron siyang inaasahan na tao na magtatanggol sa kanya. Hindi siya ang pinagmumulahan ng sakit ng damdamin. Hindi ganun ang pag-iano natin, mga kapatid. Kasi kailangan magkaroon po tayo ng katiwasayan. Kaya sa Islam, mga ganung mga bagay ay napakamahalaga po ito. Makaramdam ka ng saya sa loob ng pamilya. Kaya inuutosan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang nabanggit pala sa Quran, sabi niya, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sinabi ng Allah, at isa sa kanyang mga palatandaan ay lumikha siya para sa inyo ng maaasawa na mula mismo sa inyong mga sarili upang mapapanatag kayo sa kanya, at gumawa siya sa inyong pagitan ng pag-iibigan at pagkahabag. Katotohanan sa mga ganito ay talagang mga tanda para sa mga taong nagmumuni-muni. Allahu Akbar. Napaganda pagkasabi dito ng Allah. Kapag ikaw ay nagmumuni-muni talaga, tingnan mo ang relasyon ng mag-asawa. Napapaikutan sila ng pag-iibigan at pagkahabag. At ang itong dalawa na itong nagsabay hanggang binalutan sila, hanggang sa pagtanda nila. Nawala man lang ang pag-ibig, pero natitira pa rin ang pagkahabag. Ganun na ganun, mga kapatid, kanilang samahan. Mahirap man sila, kahit nawala ng pag-ibig, kasi hindi maasahan ang lalaki, pero ang pagkahabag pa rin naiwan. Hindi sila giiwanan kahit isang tuka lang sila. Kahit bahay kubo lang kanilang tinitirhan. Subhanallah. Kahit marami pa silang anak, pero nagsama pa rin sila kasi nga ganun ang pagkagawa ng Allah. Kaya kung nag-iisip ka, ito ay tanda talaga ng Allah. Pinapatikman tayo ng ganitong emosyon para pasalamatan po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa magkaroon ng magandang asal, dapat taglay po natin to sa ating pamilya. Ang pagmamahal at pagkahabag. Dapat mahabag, maawain ka. Makita mo, nagkamaling asawa mo, dapasin ka agad. Dapat pagsabihan mo, payuhan mo. Anak mo, nakita mo, nakagawa ng kasalanan, payuhan mo, hindi ka agad hampas. Turuan mo muna, hindi kutya o ano pa dyan mga masasamang salita na makakasakit ng kanilang kalooban. Allahu Akbar. Kaya ganun ang mga kapatid, kasi minsan nasasiyahan tayo, minsan nalulungkot po tayo, minsan nagagalit po tayo. Pero dapat mayroong dahilan. Kasi kung walang dahilan, maglalaho yan ang pagmamahal. Maglalaho yan ang kabaitan. At maglalaho din yan ang kagandahang asal. Dapat manatili siya. Bilang, lalo na isampul lang sa mga kabaihan, dapat manatili ang asawang babae sa bahay, alang-alang sa kanilang mga anak.
Tingnan nyo, ang mga ibang babae sa sakit ng kanilang kalooban, ngunit iniisip nila o kaya alang-alang sa kanilang mga anak, mga kapatid. Iniisip na lang niyang pamilya niya. Kahit emosyonado na talaga ang babae na yun, nahiwalay ng asawa niya. Pero napupuno pa rin siya ng awa sa kanilang mga anak. Okay lang yun. Hindi natin yun. Kaya sa atin, kung ano ang kaya nating pag-ayos, ayusin natin. Kung hindi na kaya ayusin, lalo ng lalaki, batugan, hindi pa nagsasala, wala pang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, minsan, papatayin pa sila, subhanallah. Wala pang asal, o ano pa dyan. Paglalaho talaga ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya sa atin, alhamdulillah, ipakita mo talagang pagmamahal mo. Meron nga hadith dito, dito an Aba Hurairah radhiyallahu anhu قال kabala Rasulullah SAW Al-Hasan ibn Ali wa indahu Aqra ibn Habis at-Tamimi jalisan faqala al-Aqra inna li ashara min al-awlad ma qabaltu minhum ahada fanadara ilayhi Rasulullah SAW thumma qal man la yarham la yurham. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hinalikan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Si Hasan ibn Ali kanyang apo, habang nandoon sa kanya si Aqra bin Habis at Tamimi radhiyallahu anhu na nakaupo. Sinabi ni Aqra, mayroon akong 10 anak at hindi ko nahahalikan ang sino man sa kanila. Tiningnan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ay nagsabi, ang sino mang hindi naawa ay hindi rin kaawaan. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan niyo, subhanallah. Hindi rin kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mo gagawin yan? Halik lang sa mga anak. Ipakita mo yung iyong pagmamahal, ang iyong affection sa mga anak mo, tapos hindi man lang ginawa niya. Kaya tama talaga sinabi ng propeta dito, na hindi naawa, hindi rin kaawaan. Kasi nga lahat dito sa mundo, ganitong takbo ng buhay. Ganun, lahat merong kabayaran. Bawat merong presyo, merong katumbas. May cause and effect kung ano pa sa atin pa. Kung wala kang awa, paano ka kaawaan ng Allah? Hindi ka naman nagpapakita ng awa kahit sa mga anak mo, kahit halikan mo lang sa noo. Hindi mo na Wala kang, alam mo naman sila, mga bata, kailangan niyan ng atensyon. Kailangan nila ng pagmamahal. Kailangan nila ng aruga. Kailangan din nila makakaramdam sila ng emosyon mula sa kanilang mga magulang. Kaya isa sa mga emosyon na kailangan ng mga anak ay ang iyong habag, kapatid. Allahu Akbar. Kaya napakaganda kapag ikaw ay marunong sa mga ganitong mga gawain. Kaya ito pa mga kapatid, kaya sa Islam mga kapatid, ay ang ating asal kahit sa pagpasok sa bahay mo, dapat ipaabot mo ang iyong pagmamahal. Allah. Katulad dito sa binanggit dito, qala Anas bin Malik, qala li Rasulullah SAW, ya bunayya, idha dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakah alayka wa ala ahli baitika. Na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallam, o aking anak, kapag pumasok ka sa iyong pamilya, ay iyong matiin ng kapayapaan upang magkaroon ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawa itong Hasan ni Alban. Kaya diyan sa hadith ni Tirmidhi mga kapatid, yun, pagmamahal sa kapwa mo, lalo na sa pamilya, kahit kapag pumasok ka sa kanilang pamamahay, dapat magbigay ka ng salamu alaikum, magbati ka.
para makaramdam din sila ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-aaruga. Hindi pagpasok mo parang bastos ka, parumbado ka, papasok ka ng bigla, utosan mo kaagad, parang ikaw ay mayor, utosan parang presidente ka. Hindi gano'n. Dapat marunong ka sa magandang asal, kapatid. Kasi kung wala kang asal, gano'n ang gagawin mo. Bastos, kabastusan. Kaya alhamdulillah sa Islam, tinuturuan talaga tayo na magiging mabait ka sa iyong pamilya. Kahit anong dapat nga, mayroong ngang hadith ito, la yahkiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet sallam, huwag talaga ninyong mamaliitin ang anumang kabutihan kahit ang pagharap mo sa iyong kapatid na maaliwalas na mukha isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Kahit maaliwalas na mukha, kapatid, pakita mo yan sa pamilya mo. Hindi lang sa ibang tao. Dapat nakangiti ka, parang wala kang problema, pero ngiti ka pa rin. Allahu Akbar. Ganun ang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nag-iisip. Tapos, pakisamahan mo sila ng mabuti. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.